Malinis, Okay. ibig sabihin, walang pandadaya na mangyayari sa lahat ng mga posisyon, walang ma-disenfranchise ng mga voters, yung mga ganon. So, importante sa amin yon na magkaroon ng respeto ang lahat sa kung sino man yung mga pinili ng taong bayan. Nagkaroon na po kayo ng meeting kagabi with Senator Bato and Senator Go. Can you tell us about lang po sa inyo naging meeting? Yes, oo. Kagabi na meron kaming dinner meeting ni Senator Bongo at ni Senator Bato de la Rosa. Pinag-usapan namin unang-una yung problema ni Senator Bato de la Rosa sa ICC. So, nagbigay ako ng konting legal advice doon, base na rin sa mga nabasa ko about sa ICC. Tapos, pag-usapan namin ang midterm elections, politika. Karamihan ng pag-uusap ay politika at kaparte siya ng midterm elections. Wala akong nabigay ng mga commitments sa kanila. Sinabi ko sa kanila na siguro mag-antay muna tayo ng survey ng September or October bago yung filing, bago natin pag-usapan kung anong gagawin para sa midterm elections. At ang napagkasunduan lang namin doon is paniguraduhin at i-encourage ang ating mga kababayan na paniguraduhin na malinis yung halalan ng 2025. Malinis, Okay. ibig sabihin, walang pandadaya na mangyayari sa lahat ng mga posisyon, walang ma-disenfranchise ng mga voters, yung mga ganon. So, importante sa amin yon na magkaroon ng respeto ang lahat sa kung sino man yung mga pinili ng taong bayan. Okay, sorry VP ha, mag-follow up lang ko. Ma'am, you said hindi kayo nakapagbigay ng commitment. Does it mean, ma'am, na they ask po for your help para sa 2025? Yes, merong ganun na conversation na nangyari. Yung pangangampanya sa 2025 na elections. Hindi ako nagbigay ng commitment sa kanila. Sabi ko sa kanila, I want to see the numbers and I want to scan the political landscape. Sabi ko, kasi kailangan kasi niyan, pag nangampanya ka, ay meron kang entablado na tatayuan, meron kang microphone na hihiramin doon sa lugar kung saan ka mangangampanya. Kailangan mo planuhin yan. So sinabihan ko sila, mag-meeting tayo ulit. Sabi ko, antayin natin ang numero, mag-meeting tayo ulit, pag-usapan natin kung anong pwedeng maitulong ko at anong pwedeng gawin natin. Importante din kasi sa amin yung mga kandidato na mula sa Mindanao, dahil syempre galing kami Mindanao, laging nahuhuli ang Mindanao. In fact, hindi lang Mindanao, Visayas as well, nahuhuli lagi yan. Particularly yung mga nasa dulo ng Western Visayas at Eastern Visayas, yung mga lugar na yan, lagi napapag-iwanan yan. So sinabi ko sa kanila, mahalaga din na dalhin natin to istorya ng paano ang peace and development sa Visayas at Mindanao. Ma'am, sorry. SMNI, sorry kapatid, bago ko ipasa sa'yo. Ma'am, what do you mean when you say antayin ang number? Are you referring to the ranking of the said candidates po, ni si Senator Bato at Senator Bongo? Yes, opo. Sabi ko sa kanila, antayin natin ang surveys, tapos mag-meeting tayo ulit kapag nakikita natin ang numero ng mga surveys, tapos mag-meeting tayo ulit, pag-usapan natin kung paano ako makakatulong at kung ano ang pwedeng gawin naming tatlo para sa kampanya. Dahil sabi ko nga, mahalaga sa amin ang Visayas at Mindanao sa pagtutulak ng peace and development dito sa ating government.